O kaya wala silang maipakitang magandang ginagawa ni Bongbong. Kaya ang gagawin na lang nila para meron silang content at binabayaran sila doon gamit ang buwis ng taong bayan. Tandaan nyo ha, sinabi ng ng mga 18 Marines na meron daw mali-malitang pera napunta sa isang media operator. Ano ba ang trabaho ng isang media operator? Ang trabaho ng media operator tumanggap ng bayad para sa propaganda at yung bayad na yon tatry niya na i-distribute yon kanino sa mga kapwa niya media at saka doon sa mga social media influencers para yung propaganda nila, paninira nila, yung kontrata nila doon sa amo nila may sa katuparan nila. So gagamit yan ng media, kaya makikita mo lahat ng media ngayon puros kabalbalan na. Makita mo yung mga social media influencers ngayon minumura na ng todo-todo yung mga Duterte. So ngayon ginagamit ang pera natin galing yan dyan sa flood control scandal o flood control project. Sabi ko nga sa inyo, sila Bostoyo, sila Rendon, yung si Yan Gasa na yan. Lahat yan mga yan, nakatanggap yan. Part ng mga binayad sa kanila galing yan dyan sa mga skandalong mali-maliit ang pera na yan. Kaya ngayon, ang ginagawa nila, ganun na, atake. Tapos, alam nila na very passionate ang mga Duterte supporter. Alam nila na talagang organic ang Duterte supporter at alam nila na sumusugod talaga ang mga Duterte supporter. Wag na kayong sumugod. Pagka pumunta kayo, wag nyo nang panoorin, i-report nyo kaagad. Halimbawa, nagbabayad pa mga yan sa mga boost, yung binuboost nila yung kanilang mga post sa social media. May pambayad sila kasi may pondo nga sila. Mamaya papakita ko sa inyo yung bagong bagong style nila para mapatahimik tayo. So kapag may dumaan sa page ninyo sa Facebook halimbawa, i-X nyo na kagad para hindi na yan dumaan sa page ninyo at mainis pa kayo. O kapag kaya pinlay ninyo yan, tapos mapipikong kayo, mag-aano kayo doon, mag-rarant kayo doon sa comment section, ma-restrict pa yung mga account ninyo, mababawasan pa boses natin. Kaya wag nyo nang panoorin, i-X nyo o kaya i-report nyo na kagad as bullying. I-report nyo. Ang pinakamaganda sa lahat, wag na kayong manood sa kanila. Ang dami ng vloggers ng mga Duterte. Nandito kami, nandito ang Buong Banateros, nandiyan yung sandamukal pa ng mga vloggers na nag-content patungkol sa mga Duterte at kina-counter etong propaganda ng media at saka ng mga bayarang influencers nila. Yun na lang ang panoorin ninyo at i-like ninyo. I-like nyo para i-share din ninyo para mas tawag dito, overpower natin yung propaganda ng kabila. Sabi ko nga sa inyo tayo ang ka-counter sa lahat ng fake news ng mainstream media at ng mga influencers. Pera ng taong bayan ginagamit nila dyan. Alam nyo ano pa yung ginagawa nila mga bossing? Alam nyo pa anong ginagawa nila? Ganito gagalitin nila kayo. Gigil na gigil kayo. Gigil na gigil kayo. Tapos, magagalit kayo. Sobrang galit ninyo. Sabi nga nila, do not make a decision when you're mad. Do not, do not say something. Do not confront someone if you're angry. If you're angry, wag niyong kukumprontahin yung kinakagalitan ninyo o yung taong galit na galit kayo because the likelihood na magkamali kayo, marami kayong mga masabing mga salita na pagsisisihan nyo balang araw, dahil galit ka. So, kailangan kalmado ang mga utak ninyo. Wag niyong hayaan that they will get into your minds. Kasi kapag gano'n, talo kayo. Ang gagawin ninyo, hamunin ninyo, suntukan tayo. Lagot ka sa akin, pag nakita kita, babasagin ko mukha mo. Gaganunin mo. Anong gagawin nila? Alam nyo ba na itong mga influencers na to, tinitrigger kayo para kapag ka nag-comment kayo ng alanganin, lalong-lalo na halimbawa ako, ninyo na lang, sa sobrang galit ninyo, pumunta kayo sa mga pages namin, lahat ng mga ginagawa naming video, i-share ninyo. Doon, makakabawi kayo sa kanila. Wag nyo silang panoorin. Mayroon pang isang dyan, mayroon isang vlogger. Mamumurahin yung mga Duterte. Tapos, paanong ginawa? Nagpunta sa PNP, nag-blatter. Nag-blatter sa PNP dahil daw sa dami ng kanyang mga ng mga death threats niya. Walang mga pera mga yan, mga patay gutom yan. Barya-barya man lang ang mga tinatanggap ng mga yan dahil mga bobo, wala namang mga traction sa social media, mga ulol na yan, tatanggap na lang ng pera yan doon sa mga media operators na yan. Yung mga media operators na tumanggap ng pera mula sa maleta, part niyan ibibigay nila dyan sa mga vlogger ng mga patay gutom na yan, mga hampas lupa na yan. Tapos sasabihan nila na magsampa ng demanda. Halimbawa si Boss Dada, kinontent ka, binaboy ka ni Boss Dada, boom, unahan mo. Sampahan mo sa NBI, sampahan mo sa PNP, kakampi natin yan. Di syempre, magkakaroon ako ngayon ng kaso,
Pag nagkaroon ako ngayon ng kaso, pag babawalan ako ngayon na banatan itong tao na ito, ngayon ako, mapipigilan ako ngayon sa pagpapahayag ko, o di nanalo na sila kagad. Ganyan ang ginagawa nila, tinitrigger kayo, tapos ibablatter kayo. Mga tarantado mga yan. Saan ba kukuha ng pera pang blatter mga yan? Saan kukuha pera ng pang-abogado mga yan? Merong malaking grupo, may malaking organisasyon na mga magnanakaw at mga kawatan sa Pilipinas ang nagpopondo sa mga yan. Kasi halimbawa ako si Martin Romualdez, ididimanda ko si Boss Dada. Pag idinimanda ko si Boss Dada, lalo ako may expose. 'Di ba? Ako halimbawa, malaki akong politiko tapos ididimanda ko isang vlogger lang. So may expose ako na putyang ina, nasasaktan ako sa mga pinagsasasabi nitong Boss Dada na ito. Anong gagawin ko? Mag-activate ako ng isang vlogger na babanat kay Boss Dada. Tapos gagantihan ni Boss Dada hanggang sa mapikon si Boss Dada, tapos sabihan siya ng masama, sabihan siya ng mga kung ano-ano. Tapos ang gagawin nun, magsasampa ng demanda sa NBI, sa DOJ, sa PNP, magbablatter. Para ako manahimik, para ako makipag-areglo, para ako maabala, gigising ako maaga, mag-hire ako ng abogado. Siyempre, pera ko eh. Wala naman nagpopondo sa atin ng mga politiko at mga magnanakaw katulad nila eh. So siyempre ngayon, masasaktan ako, madadamage ako ngayon. Baka mamaya niyan, hindi ko pa magampanan yung aking tungkulin sa bayang Pilipinas na ululin, kupalin, at demonyohin ang lahat ng mga satanas sa mundo. Hindi ba? Lugi tayo doon. Meron pang isa, hindi ba? Yung isa, yung ginawa niya si Tatay Digong, binaboy-baboy niya si Tatay Digong, nilagyan niya ng mga french fries. Hindi ba? Anong nangyari? Di ba? Napikon kayo kung ano-ano mga pinagsasabi niyo sa kanya. Tapos nagpunta siya sa NBI, hindi ba? Marami rin mga vloggers na kinontent siya. Yung ibang mga vloggers din naman kasi, wala rin namang alam gawin kundi i-content yung mga kapwa nila vlogger. Ang dami-daming issue ng bayang Pilipinas, pwede naman nating i-content yan katulad ng ginagawa ng Banateros. Huwag nyo nang pansin yung mga vlogger nila, lalo pa sumisikat yan. So pinaglalagyan ng french fries, ininis-inis kayo, nainis naman kayo. Kapag nainis kayo, ibig sabihin nagtagumpay sila. Parang sa ating, di ba? Halimbawa ako, nagsasalita ako rito, napikon sa akin yung congressman, idinimanda ako, di tuwan-tuwa pa ako. Di ibig sabihin, tinamaan siya sa mga sinasabi kong kupal siya, di job well done ako, di ba? Ganun lang yun. Kasi ang gusto lang naman yan, abalahin ka. Kapag ka binayaran nila isang maliit na taong walang silbi sa buhay, na idimanda ka, kayang umatin nun, kaya nilang bayaran yun para umatin sa mga hearing, para abalahin ka ng todo-todo. Di ba? Mga bobo mga yan. Mga bobo yan. Akala naman nila, yung mga nagbabayad sa kanila, bawa ako, nagkaso ako, tapos binayaran ako para magkaso. Tapos patatagalin ko lang tong kaso na to para hindi ma-dismiss yung kaso. Akala naman nila habang buhay nandiyan yung mga amo nila. Pag wala na yung mga amo nila sa serbisyo, wala na at nakulong na rin yung mga amo nila, patay ngayon yung mga kaso nila na isinampa na pinopondohan ng mga ulul na yan. Sino na ngayon magpopondo? Siya na. Ang gagawin niya na ngayon, wala na rin siyang pambayad ng abogado dahil binitawan na siya nung amo niya. Anong gagawin niya ngayon? Wala na, hindi na siya aatin, madidismiss yung kaso ngayon. Kakaunterin siya ngayon nung idinimanda niya. Sisingilin siya ngayon nung idinimanda niya doon sa mga danyos na ginawa niya. Wala na siyang backup. Bakit? Dahil sa 2028, si Inday Sara na presidente. Magtatago na lahat ng mga magnanakaw na yan sa mga lungga nila, sa mga kuweba nila. Magsisipaglayasan na mga yan. So patay kayo ngayon. Kaya at the end of the day, ang halakhak nasa atin pa rin. Nasa atin pa rin ang huling halakhak.